Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong segment, Ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, mga kababayan, itong bago kong segment na ito, para ito sa ating mga viewers na laging nagme-message sa akin, Attorney, ano bang take mo dito? Attorney, anong take mo dito sa isyung ito o sa pangyayaring ito? Kaya gumawa na ako ng regular na segment, ito na yon. Kaya lagi nyo na lang abangan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel natin, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook or Meta page, follow na po kayo. Ito, mga kabunyog, mga kababayan, ito na ang take ko. Si Senador Jinggoy Estrada lilipat umano mula sa minorya papuntang mayorya. Ayan mayroong mga kumakalat na balita na isa sa mga senador na posibleng lumipat sa mayorya itong si Jinggoy Estrada, di umano, mga kabunyog, mga kababayan. Si Senate President Soto mismo ang nagsabi na mayroong dalawa umanong mga senador ang posibleng lumipat sa mayorya ayon kay Senate President Soto. Ito ay nung kasagsagan ito nung nabigong kudeta laban kay Soto. Kaya sabi ni Senate President Soto, huwag kayong mag-alala, wala silang numbers. Kaya ako nga, sabi niya, alam ko may dalawang lilipat galing sa mayorya, galing sa minorya papuntang mayorya. Hindi niya sinabi, hindi niya pinangalanan, pero isa nga doon sa nakikita na di umano'y posibleng lumipat ay itong si Jinggoy. Anong mga indications nito? Unang-una, doon sa paglilipat doon sa pagpapalit ng liderato ng Senado, hindi masyadong aktibo si Jinggoy Estrada. Hindi masyadong nagpapakita o nagsasalita. Actually, kapansin-pansin na matagal nang hindi nagsasalita masyado itong si Jinggoy Estrada. Siyempre, may problema kasi siya yung tungkol nga doon sa mga kaso niya doon sa anomalya sa flood control. Pero ang isa pa doon, alam niya na mahirap ang kalagayan niya ngayon. Nasa minorya, kagrupo siya ng mga pro Duterte. Maiingay masyado yung mga pro Duterte kung ano-anong mga pinagsasabi. Ayaw na ni Jinggoy Estrada dagdagan yung problema niya malamang. Marami na nga siyang problema tapos sasama pa siya sa mga ingay at kung ano-anong mga pinagsasabi ng mga pro Duterte. Kaya makikita rin natin pagdating sa issue ng China, yung mainit ngayon na issue ng China, hindi rin sumama si Jinggoy Estrada. Hindi rin sumama si Jinggoy Estrada. In fact, pumirma pa siya doon sa resolusyon. Yung 15 na senador na pumirma sa resolusyon para suportahan, para kondinahin ang pambabastos ng China kila Senadora Risa, Senador Kiko Pangilinan at Commodore J. Tariela at kondinahin ang ginawa ng China. Si Jinggoy Estrada, kahit nasa minorya siya, sumama siya dun sa pumirma. Katunayan, mas ang bumaliktad pa nga yung nasa mayorya pero sumama sa minorya na hindi pumirma, si Pia Cayetano. Pero si Jinggoy Estrada, hindi sumama sa minorya. Parang ito yata paramdam na ito na hindi na rin gusto ni Jinggoy Estrada yung ginagawa ng minorya Kaya lang, ang problema naman dito, hindi naman ibig sabihin na sasama siya sa mayorya, hindi na matutuloy yung kaso niya. Hindi naman yun ang iba namang issue yun. Kaya lang, ang malinaw dito, mukhang nare-realize yata ni Jinggoy, problema ang dinala sa kanya ng pagsamay niya sa minorya. Problema ang dinala sa kanya. Itong mga kasamahan niya kasi sa minorya,
bara-bara sa mga pag-atake, bara-bara sa mga pagbira. Kaya kahit ang ano, kahit si Jinggoy ngayon, mas pinipili niya ng manahimik, hindi masyadong nagsasalita, hindi masyadong visible. Hmm? Ah, ang dami niyang problemang kinakaharap eh. Kaya kahit dito sa leadership, itong pagpapalit ng liderato ng Senado, hindi rin masyadong nakialam, hindi masyadong nagpakita si Estrada, si Jinggoy. At saka dun sa resolution sa China, pumirma pa nga siya sa resolution. Um, Anyway, abangan natin kung ano nga bang mangyayari dito kay Jinggoy Estrada. Ang malinaw dito, yung sinasabi ng minorya na sila, wala. Sa katunayan, kaya nga natatawa na lang si Senate President Soto. Sabi ni Senate President Soto, hindi siya naniniwala na magtatagumpay yung kudita laban sa kanya kasi wala ngang numero. Unang-una, wala si Bato. Paano sila makakatipo ng 13? Hmm? Kaya nung araw daw na yon, na wala naman siyang natatanggap na parang manifesto o kaya sulat na nagsasabing karamihan na ng senador, more than 13, ay gustong magpalit ng liderato. Nang hindi niya natanggap yon, wala na siyang problema. At sa katunayan nga, ang sabi ni Senate President Soto, may dalawang senador nga na posibleng lumipat galing minorya papuntang mayorya. At ang mga usap-usapan, si Bongo at saka itong si Jinggoy Estrada. Hmm? Ah, abangan natin, abangan natin mga kabunyog mga kababayan kung ano ngang mangyayari sa minorya. Eh kahit ngayon yung debate ngayon sa tungkol sa issue sa China, ang maingay na talagang na si Cayetano at saka si Marcoleta eh. Pero yung mga kasamahan nila sa minorya, tulad nila Jinggoy Estrada, hindi naman nagsasalita. Si Joel Villanueva hindi rin nagsasalita. Si Chis Escudero hindi rin nagsasalita. Siguro iniisip nila Chis Escudero, Villanueva saka Jinggoy Estrada bago nila problemahin ng China na 'yan. Ha? Ba bago nila problemahin yung issue sa China, tungkol na muna sa problema nila. Ang dami nilang posible na silang makulong at posible na silang makasuhan at makulong eh. Yun ang mas malaki nilang problema. Bago nila problemahin ang China, ah, problema na muna ng mga sarili nila. Hmm. Kaya ngayon eh, talagang problemado ang minorya. Kaya kahit yung mga kasama dito, nag-iisip ng tumalo ng bakod. Nag-iisip ng tumalo ng bakod. At isa nga sa nakikita, itong si Jinggoy Estrada. Oh, mga kabunyog, mga kababayan, ngayon, malaki ang magiging problema ni Mike Defensor. Hmm? Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, pinag-iisipan na nilang ah, iban sa pagtakbo sa gobyerno o paghawak ng mga pwesto sa gobyerno si Mike Defensor. Paano na 'yan? Hmm? Ah, Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, maraming mining claims si ah, maraming mining claims itong si Mike Defensor. Hmm? Ang negosyo kasi ni Mike Defensor, matapos siyang umalis sa gobyerno, kasi matagal yan nanungkulan nung panahon ni Gloria. Naging chief of staff ni Gloria yan, naging secretary pa ng DNR. O, pagkatapos niyang maging secretary ng DNR, nag-resign siya 2006. Tapos tumakbo siya 2007, natalo, senador. Pagkatalo niya, hindi na siya pumasok sa politika, nagpribado. Pero ang naging negosyo ni Mike Defensor nung nasa pribado na siya, mula nung panahon ni administrasyon ni Arroyo, mining. Ang mga negosyo niya mining, may mining company siya lalo sa sa Tawi-Tawi. Sa BARM, sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Marami siyang may doon, minahan. Ang kasusyo niya sa mga mining companies niya ay mga Chinese. Nagsusupply siya ng yung mga kumpanya niya, nagsusupply ng nickel ores, nickel na kailangan ng China. Kaya ang sabi ni
ah, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, napakarami, ilang daang libong ektarya ang may mining claims itong si Mike Defensor. Kaya ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, pag-aaralan nila kung papaano ah, mababan. Ibig sabihin, hindi na pwedeng tumakbo si Mike Defensor. Bakit? Ay siyempre, hindi ka pwedeng papasok ka sa gobyerno, hindi pwede yan na may mga mining claims ka. Ha? Kumbaga, conflict of interest yan. Poprotektahan yan. Mo yan, mga mining claims mo na yan. Oh. It's either i-give up niya yung mga mining claims na yan, mga negosyo niya na yan, o kaya maban siya, hindi na siya pwedeng tumakbo sa gobyerno. Sabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya, pag-aaralan daw ito. Actually, may mga lumalabas na ngang artikulo ngayon, nababasa ko yung mga artikulo, pag-aaralan kung may mga na-violate na mga batas itong si Mike Defensor. Kasi dati kang DNR Secretary, ilang taon lang pagkatapos mong maging DNR Secretary, ikaw na yung may-ari ng mga minahan sa maraming lugar sa Pilipinas. Kasusyo mo ang mga Chinese. Ibig sabihin, dati, ano ka, ikaw yung nag-re-regulate ng mining, tapos kinalaunan, ikaw na yung may-ari ng mga minahan. Ng mga minahan. Kaya, ayon sa, iimbestigahan umano ang mga interest ni Mike Defensor sa mining. Ito na yung parang mangyayari dito, parang anong mangyayari sa kanya diyan? Parang si Congressman Leandro Libeste. Si Congressman Leandro Libeste, ayun, marami palang problema yung kanyang mga negosyo sa solar. O ito naman kay Mike Defensor, mining. Kaya ewan ko kung anong magiging reaksyon dito ni Mike Defensor. Pero yan yung banta ni yan yung banta ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Ah, ano daw, pag-aaralan ng gobyerno o ng kanyang opisina sa ombudsman kung ano ang mga na-violate na batas ni Mike Defensor at posibleng ito ay ibaba na. Ibig sabihin hindi na makakatakbo. Isa pa naman ito sa mga nakikita natin sa mga posters ng DDS, isa pa naman ang mukha ni Mike Defensor sa nakikita doon na posibleng maging ka-line up ni Sara Duterte sa Senado. Itong si Mike Defensor. Ito yung maraming mga posters ng DDS. Pino-float nila yung kanilang line-up sa Senado. Ang nandun si Guanzon, si Vic Rodriguez uli, si siyempre si Robin Hood Padilla magre-re-elect. Tapos si Topacio, yun. Sila yung magkakasama dun sa lumalabas na mga kasi Israelito Torion. Yun yung mga lumalabas na mga posters ng DDS ngayon, mga posible daw na bumuo ng line-up ng Duterte sa Senado sa 2028 kasama si Mike Defensor. Pagkaganyan, maapektuhan ang kanyang plano sa 2028 kung magkatotoo itong sinasabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya na titingnan nila kung may basihan para maban itong si Mike Defensor sa pagtakbo na hindi na pwedeng tumakbo sa gobyerno. Kasi conflict of interest. Yung mga mining claims niya, napakarami niyan, ilang daang libo daw na na ilang laang libong ektarya ng mga mining claims, mayroon sa Mindoro, mayroon sa Tawi-Tawi, nai-involve pa nga siya sa quarry doon sa Rizal, sa probinsya ng Rizal. Yung mga quarry doon. Kaya ito, mukhang poproblemahin ni Mike Defensor itong gagawin na ito ng mga investigasyon ng gobyerno. Baka isang araw ipatawag naman siya sa Kongreso. Baka isang araw siya naman ang maging subject ng mga pag-iimbestiga ng gobyerno. Tulad ng nangyari kay Congressman Leandro Libeste. Nung una, akala ni Leandro Libeste walang makukuhang mga buta sa kanya. Yung pala, marami rin pala siyang mga paglabag. Pero ito, kasi syempre, ang mga mining na ito ni Mike Defensor, mga Chinese pa naman ang kasusyo niya based dun sa mga nakikita nating mga artikulo.
maraming mga mining company si Mike Defensor kasosyo Chinese. Hmm, ang kanilang sinusupply sa China ay nickel ores. Kaya mabigat itong kinakaharap ngayon o kakaharapin ni Mike Defensor. O ito mga kabunyog, mga kaumayan, sabi ni Senador Erwin Tulfo, kaya pa daw yung 11 na senador na pipirma sa report ng Blue Ribbon Committee. Kahit na daw ang nakalagay na recommendation sa Senate Blue Ribbon Committee report ay kasuhan si Chis Escudero, si Jingo Estrada at si Joel Villanueva, kaya pa daw makakuha ng 11 na pirma. Confident o kumpiyansado si Senador Erwin Tulfo na makakakuha ng 11 na pirma. Ang sabi kasi ni ang kumakantsaw kasi diyan itong si Joel Villanueva. Nung tinanong si Joel Villanueva nung isang araw kung anong masasabi doon sa Blue Ribbon Committee report na nagre-rekomenda ng kasuhan si Escudero, siya, tsaka si Estrada. Parang nakaka-insultong sagot ni Joel Villanueva. Sino daw na committee, na Blue Ribbon Committee? Yung isang tao lang, ang tinutukoy niya si Lacson. Kaya kasi ang parang pinagmamalaki ni Villanueva, hindi makakakuha ng perma ng maraming miyembro ng Blue Ribbon para mailusot ang nasabing Blue Ribbon Committee report. 20 kasi ang members ng 20 ang members ng Blue Ribbon Committee, Senate Blue Ribbon Committee. Regular members yan, saka ex-officio members, 20. Kaya kailangan majority makapirma para mailusot yung committee report, mapag-usapan sa plenaryo. Nung isang araw, 7 na sana ang nakapirma, si Lacson, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Risa, tapos nakapirma na sana si Win Gatchalian, si JBR Sito, at saka si Mig Subiri. Pero biglang binawi nung tatlo. Si Gatchalian, si Subiri at saka si Joel si JB Ejercito. Biglang binawi. Kasi daw, hindi pa naman daw kumpleto ang mga naka-attach, kaya hindi pa muna sila pipirma. Pero ang malinaw diyan, pinipressure yung tatlo, si Mig Subiri, si Gatchalian at saka si JB Ejercito. Pinipressure ng nila Villanueva, sigurado yan, sa kanila Jinggoy at ni Lacson, ay ni Escudero. Ang barkadahan, kaya siguro mayabang si Villanueva sa pagsabing, sinong Blue Ribbon? Sinong nakapirma? Pero ngayon, ang sinasabi ni Senador Erwin Tulfo, kaya, mayroon siyang nakikitang 11. Matitipon pa rin daw ang 11. Kaya naniniwala siyang kahit yung recommendation na yon nandun pa rin sa report, makakakuha pa rin daw ng 11 na perma. Kahit naman si Senador Ping Lacson nagsasabi, kaya pa daw. Kayang makuha yon. Kasi hindi dyan daw, ayon kay Senador Ping Lacson, non-negotiable yon. Hindi siya papayag na alisin yon, yung recommendation na kasuhan si Escudero, Estrada at saka Villanueva. Hindi siya papayag na alisin yung part na yon para lang maaprubahan yung report. Kaya lang, syempre, nakakahiya sa Senado. Pag hindi nila linabas yung Blue Ribbon Committee report na yon, nakakahiya sa Senado. Parang lalabas, pinoprotektahan nila ang sarili nila. Ay syempre, sasabihin ni Senador Ping Lacson, sino ang pumirma, sino ang hindi. Pag hindi pumirma sila Gatchalian, JBR Sito at Mig Subiri, mapapahiya sila. Kasi ibig sabihin, kahit napakalinaw na ng ebidensya, napakaraming ebidensya, kitang-kitang ebidensya, na talaga namang dapat kasuhan si Chis, si Jinggoy at saka si Villanueva. Tapos hindi pipirma si JBR Sito, si Mig Subiri at si Gatchalian, mahihirapan sila, masisira sila sa publiko. Kaya sabi ni Chis Iskut ni Senate President Soto, lalabas pa rin yung Blue Ribbon Committee report na yan. Ganon din si Erwin Tulfo. Ganon din si Lacson. Yun ang sinasabi nila. Walang babaguhin sa report.
as is yan. Nandun pa rin daw ang pangalan at ang rekomendasyon na yon. At kaya pa daw matipon ang Blue Ribbon Committee report. Bagamat, bagamat, baka ba daw pag nakarating sa plenaryo, magkaroon ng amendments. Kaya aabangan natin, ha? Aabangan natin mga kabunyog, mga kababayan. Ano nga bang mangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee report na yan? Kalusot kaya? Hmm? Kasi pag hindi lumusot yan, ibig sabihin nagtakipan. Sigurado tayo pipirma si Soto ay si Lacson. Sigurado tayo pipirma si Soto, pipirma si Erwin Tulfo. Sigurado tayo pipirma si Kiko, si Bam, si Risa. Ang hindi natin alam, yung sila siyempre sila Marcolita hindi pipirma. Siyempre sila Jaime Marcos, Ruben Padilla hindi pipirma yan. Mga members yan ng Blue Ribbon Committee eh. Pero sila Migs, Subiri, JB Ejercito at Win Gatchalian, member sila eh. Kaya lang nakapirma na sana bumawi. Pero pag hindi nila binalik yung perma nila, masisira sila sa publiko. Kasi kitang-kita naman dun sa hearing. Umattend sila sa hearing, umattend naman dun si Gatchalian eh. Umattend naman dun si Subiri, umattend naman si JB. Nagtatanong din sila dun sa hearing at lumabas naman talaga sa hearing ang mga ebidensya at testigo laban kay Chis Escudero, kay Jinggoy at kay Villanueva. O bakit sila hindi pipirma? Kaya ano rin to, mahihirapan dyan sila kapag hindi sila pumirma. Masisira sila sa taong bayan. Kaya sa tingin ko, may basehan din yung sinasabi ni Senate President Soto, Ping Lacson at saka ni Erwin Tulfo na lulusot pa rin yan, mapipirmahan pa rin ng 11 ang nasabing Senate Blue Ribbon Committee report. Pero antabayan natin kung ano nga bang mangyari.